Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ano yan ang mga headlines sa Aksyon Davao? Davao Region, makasinati og bugnaw ug maulan nga panahon sulod sa tulog ka adlaw. Duterte, dili pagyapon kumbinsido nga mudagan sa 2016 presidential race wala sa pagtaas siyang pwesto sa survey. Duha ka sakyanan nagbangga gabi. Garden sa usa ka mall naapil og kaguba. Ug DSWD nangita na sa mga benepisyaryo sa 4Ps. Ang mga maaksyon nga balita sugta na. Sa uban pang mga dapit na maabot din natin. Para saan nga ba ang mga nakatambak na mga relief goods? Wala nitong DF315. Nananatili pa rin daw siyang kampiyon sa puso ng kanyang mga kababayan. Davao, Southern Mindanao, mayang hapon, adlaw nga Biyernes, Abril 17, tuig 2015. Kauban ang inyong mga maksong tigbalita. Hatod namo mga balitang impormasyon nga angay ninyong masayran. Kini si Mike Portadera. Madunggan usab kita sa Radyo 511.9 News FM. Kini si Jem Avancenia Arenas. Partner, mga kapatid, mayang hapon kaninyong tanan. Makasinati og tulo ka adlaw nga bugnaw og maulan nga panahon ang Davao Region og mga kasikbit nga mga lugar niini. Kini mahitungod sa mapanganurong kalangitan nga nagtabon karon sa dakong parte sa Mindanao. Hinuon gamay ramatod pa ang tsansa nga mukusog pa ang ulan sanglit walay na matikdan nga low pressure area sa nasod sa kasamtangan. Diri makita na to sa atong satellite image naay kuan cloud ban nga mao nini nagdala karon og ulan. Gikan karon hangtod magtulo ka adlaw nga inani atong kahimtang. Sa pinakaulahing presidential survey sa social weather stations kon SWS, misaka sa ikatulong nga pwesto si Davao City Mayor Rody Duterte isip usa sa mga gusto sa mga Pilipino nga mamahimong presidente sa nasod. Apan taliwala sa padayong pagsaka sa ratings ni Duterte, mibarog kini nga dili siya interesado nga mudagan pagka-presidente. Pipila matud pa sa rason niini mao ang iyang edad ug kakulangon sa pinansyal nga kapasidad. Nanguna sa maong survey si Vice President Jejo Marbinay, gisundan kini ni Senator Grace Poe. Tay sa ikatulong pwesto si DILG Secretary Mar Rojas ug Duterte. Nagtaysab sa ikalimang ang sila Senator Miriam Santiago ug Manila Mayor Joseph Estrada. Alam mo kung gusto mong presidente, okay yan. Ang problema, hindi man ako interesado dyan sa rating. Even if you place me on the 20th, okay lang. Kung mapaputudan man nga nalambigit gayod si MILF Chief Peace Negotiator Muakger Iqbal sa Sasa ug Davao Airport bombing, dili gyapon matud pa kini makaapekto sa ginadusong Bangsamoro Basic Law. Kini ang ipamahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte gahapong adlaw. Kinunduman nga gibuteng ni Senator Peter Cayetano nga dunay warrant of arrest si Datukan Abbas Muakger Iqbal isip usa sa mga responsable sa Sasa bombing niadtong Abril 3 tuig 2003 nga gikamatay sa 17 ka tawo ug gikaangol sa 55 ka individual. Ingon man pagkalambigit niini sa pagpabomba sa Davao International Airport nitong Marso 4 tuig 2003 nga gikamatay sa 22 ka tawo ug laing 143 ka tawo nga nasamdan. Dugang pa sa mayor, normal lang nga malambigit si Iqbal sa nagkadaiyang krimen sanglit membro kini sa rebeldeng pondok. Kaya nga sila rebelde. That's natural because rebelde ka siyempre you have to have committed crimes. Paano yan? May makaka-apekto kaya ito sa BBL? And alagaw at the end of the day, it's amnesty yan for all. Good news alang sa atong mga kapatid nga baguhay lang migraduar sa high school ingon man kolehiyo. Giablihan na dinhi sa syudad ingon man sa Tagum City ang bagong programa sa gobyerno nga mohatag og trabaho alang sa mga fresh graduate nga wala pa experience sa trabaho. Umaaksyon si Mike Pasco.
Baguhay lang migraduar sa kolehiyo ni atong Marso 31 ang 21 anyos kasi Regine Dacayon. Nahuman niini ang kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing sa usa ka dakong tulunghaan dinhi sa Davao City. Human sa iyang graduation, gilayong gitutukan karon ni Regine ang pag-apply og trabaho sa mga dagkong kumpanya dinhi sa syudad. Apan sama sa problema nga sagad ginaatubang sa mga bag-ong migraduar. Problema ni Regine ang kakulang sa job experience nga mao ay gipangayong requirements sa mga gi-applyang kumpanya. Since itong nag-graduate me, na nag-apply me og kanang mga labi na pag na mga job fair, tapos kana nakita na mo nga pimenti dyan nila ginapakita ang naay work experience, at least 1 year experience sa trabaho. Tapos nakita na mo nga uban sa amo awa dyan experience, tapos labi na kami na kinahanglan na dyan kayo na mo makatrabaho. First, mga panginahanglanon sa among mga pamilya. Tungod sa mga problema nga giatubang sa halos na mga fresh graduate, at dunay good news ang buhatan sa Department of Labor and Employment Udole. Good news, nagapangita na sab karon ang Department of Social Welfare and Development og mga bagong benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4Ps. Umaaksyon si Darma Alingalan. Gideklara nga Year of the Poor ang tuig 2015. Base sa mga pagtuon matag tuig, nagkataas ang ihap sa mga Pinoy nga naapil sa below poverty line. Aron maalibyuhan ang kalisod sa matag Pilipino, ingon man mahatagan sila og panginabuhian. Gilaunch ganinang buntag sa Department of Social Welfare and Development Region 11 ang ikaduhang National Household Targeting System for Poverty Reduction o gitawag nilang listahanan talaan ng mga pamilyang nangangailangan. Usa ka proyekto sa DSWD aron mahibal sa ahensya kung kinsa og asa ang mga pamilyang nanginahanglan sa tabang sa gobyerno. Ang DSWD mupahigayon og usa ka assessment og validation aron sa laon ang mga pamilya. Ang mapili sa DSWD malakip sa listahanan, diin piliun usab ang mga bagong benepisyaryo sa 4Ps kun Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Lakip sa mga benepisyo sa 4Ps ang educational grant sa mga anak hangtod high school. We're going to have our second round of enumeration. The last time was in 2009, and the results of this enumeration will be fed sa proxy means test. This is the system that will identify who will be eligible for the Pantawid Pamilya Pilipino Program. Dinhi sa Region 11, kapin 200,000 na ang mga benepisyaryo sa 4Ps. Based on our experience in the past, so we are more careful in really identifying our respondents. Dili na nato i-appeal katong mga rich, no? Masala na talaga natin. And we will be involving around 2,500 people who will be involved in this listahanan second round. Aron sa mahibalo ang publiko sa maong programa, namilit og mga sticker ang ahensya ug ubang partner. Kapin 700,000 ang target sa DSWD nga maapil sa listahanan. Umaaksyon. Lerma Alingalan, News 5. At ang usa ka gituang tigpayut og illegal nga droga sikop sa bangkerohan. Og hugot nga seguridad sa tibok Davao del Norte. Ipatuman ato sa Palarong Pambansa 2015. Ikiniguban pa sa pagbalik sa Aksyon Davao. Usa ka taxi ang nabangga sa usa ka pribadong sakyanan sa dalang bahada ni Dakbayan sa Davao gabi. Sa kakusog sa impact, milahos pang taxi ngadto sa garden sa entrance sa usa ka mall. Umaaksyon si Paulo Anota. Dinhi na sa hardin sa entrada sa usa ka mall sa bahada ning Dakbayan, mitugpa kining taxi. Human mabangga sa usa ka pribadong sakyanan pasado alas 11 kagabi. Sa kakusog sa impact, naguba ang suga og ang tubangan nga bahin sa nakabangga nga kotse. Swerteng minor injuries lang ang nahiaguman sa tulo ka mga pasahero sa taxi sa pag-examine sa mga medical personnel. Sumala sa driver sa taxi nga si Francis Felonco, nagikan sila sa may sikbit nga simbahan og miliko na pasulod sa mall sa dihang nabangga. Paspas kuno ang dagan sa kontrang kotse. Siguro kusog yung dagan, wala na. Mao nang impact sa pagkabangga. Nakuan ko kusog ang dagan, kung hina ang dagan lang dili ko unta makuan,
Pero nag-signal light ka to, sir. Oo. Dili dagan yung ato sir. Ha? Dili mong speed kaya ato. Gamay ra oy, pero pasulod man. Dili mong pasok. Wala ba naman matikdan layo pa ang kuhan, kining kula? Wala, kusog yung daga niya, kalitra. Kaya kung natigdan ako, wala, dili ko magsulod. Apan matod sa driver sa kabangga nga sakyanan nga si Ronald Kaharian, wala migamit sa iyang signal light ng taxi driver o kalit na lang sab miliko. Gilimod sab niini nga kusog ang iyang pagmaneho. Kalit na siya left turn, tapos wala mo po siya signal pa left. So, tapos main road man ko. Pagbangga na ko dire sa tumoy, pag impact sa iyang ligid nga gahi, which is manang dakong damage sa kuha. So, naman kita balawd nga pag mo change direction ta, kailangan clear atong passage nga area para di ta makakusuguan. Parehas ani nga nagbangga sila kay. Padayon ang investigasyon sa kapulisan kung kinsay sad-an sa maong panghitabo. Umaaksyon, Paulo Anota, News 5. Sa pikas bahin isi parte sa kampanya batok illegal nga droga, ginatutukan karon sa Davao City Police Office ang mga drug pusher nga nagadala og illegal nga droga gikan sa Compostela Valley Province area padulong dinhi sa dakbayan sa Davao. Kinihuman masayran nga ubay-ubay ka mga tigpayuhot og illegal nga droga gikan sa Conval ang nagabagsak og supply dinhi sa dakbayan. Kahinumduman nga niadtong Lunes sa gabii, adunay nadakpan ng Toril Police nga magtiayon gikan sa Laak Conval atol sa gikasang bypass operation. Usa ka drug pusher sab ang gikan matod pa sa Conval ang namatay human misukol sa mga pulis ni adtong Miyerkules. We're constantly monitoring and also coordinating with the PRO 11, PDEA 11 with that so Negatibo ang resulta sa drug test ni PO2 Domijun Valleser. Ang pulis nga gikasuhan sa Criminal Investigation and Detection Group 11 human ni gitaguan ang usa ka ebidensya sa drug raid niadtong Martes sa Tagum City. Apan bisan pa man niini adunay giapoy siya unbailable nga kasong ginatubang sa karon. Sikop sa gikasang bypass operation sa bangkerohaning dakbayan sa Davao ang 29 anyos nga si alias Lovely pasado alas 2 ganina. Nakuha kaniya ang usa ka dakong sachet sa shabu nga dunay market value nga kapin 200,000 pesos. Gilimod sa dinakpan nga iyaha ang maong droga, wala sab siya matud pa nagagamit niini. Mga tulo ka semana na nato monitor ni tapos sa hantod gabi hantod karon na nagsabot ang baligya siya. Napalitan yun siya ganina, gidawat niyang kwarta. Ay balugid siya nga siya boyang kuan. Ganito po, hindi ko po ito alam po yung mga ganyan na gawain po. Atong balikan ang report ni Mike Pasco kabahin sa Job Start Project sa Department of Labor and Employment. Baguhay lang migraduar sa kolehiyo ni atong Marso 31 ang 21 anyos nga si Regine Dacayon. Nahuman niini ang kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing sa usa ka dakong tulunghaan dinhi sa Davao City. Human sa iyang graduation, gilayong gitutukan karon ni Regine ang pag-apply og trabaho sa mga dagkong kumpanya dinhi sa syudad. Apan sama sa problema nga sagad ginaatubang sa mga bag-ong migraduar, problema ni Regine ang kakulang sa job experience nga mao ay gipangayong requirement sa mga gi-applyang kumpanya. Since itong nag-graduate me, na nag-apply me og kanang mga labi na pag na mga job fair, tapos kana nakita na mo nga payment dyan nila ginapakita ang naay work experience, at least 1 year experience sa trabaho. Tapos nakita na mo nga uban sa amo awa dyan experience, tapos labi na kami na kinahanglan na dyan kayo na mo makatrabaho. First, mga panginahanglanon sa among mga pamilya. Tungod sa maong problema nga giatubang sa halos tanang mga fresh graduate, adunay good news ang buhatan sa Department of Labor and Employment o DOLE. Kini ang ilang bag-ong programa nga Job Start. Sa maong programa, ipaubo sa job training sa usa ka kumpanya ang usa ka bag-ong migraduar sulod sa 6 ka bulan. Ang trabaho niini magdepende sa kurso nga iyang nahuman. Sa unang 3 ka bulang training, dawaton sa usa ka individual ang 200 pesos nga daily allowance gikan sa gobyerno, ug paghuman sa 3 ka bulan, dawaton na sa usa ka individual ang 75% gikan sa minimum wage isip sweldo gikan sa gitrabaho ang kumpanya sulod sa nahabiling 3 ka bulan.
O paghuman sa unom ka bulan nga training, i-assess sa gitrabaho ang kumpanya ang performance sa usa ka individual o kung pasado kini gilayon kining i-hire sa maong kumpanya. Dugang sa good news, dili lang kini alang sa mga fresh graduate, kung dili lakip na dinhi ang mga undergraduate nga buot makaangkon og job experience. Talagang youth ang ating target dito because ang qualification is between 18 years old to 24 years old. Kasi based sa studies natin ng labor market survey, for instance, 50% ng unemployed belong to the youth sector. So talaga itong Job Start program na to really is targeting itong 50%. Gahapon sa hapon, gipirmahan na sa Davao City LGU, Tagum City, Dole o mga partner companies niini ang Memorandum of Understanding labot sa maong programa. Ang Davao City ug Tagum maoy pilot cities alang sa Job Start sa Dole sa Mindanao. Butang ang gipasalamatan sa mga lideres dinhi. Maghatag nig motivation, inspiration sa atong mga young people kay bisan unsa kadaghan sa amo ang programa for referral sa employment, even scholarship, even nag-counterpart mi sa kanang ginatawag natong summer job, no, SPES. But still daghan gihapon ang mga young people na dili sila maka-appeal sa allocation. We are really privileged to be chosen as one of the cities or local government units to be one of the pilot areas to implement this project. No? Dako usab ang pasalamat sa mga bag-ong migraduar sama ni Regine sa maong programa ug nang hinaot kini nga makahatag ang maong programa og dakong pabor alang sa mga fresh graduate sa Manila nga buot makaangkon og trabaho. Umakson Mike Pasco, News 5. Mukabat sa kapinkon kulang 50,000 ka mga tao ang gilauman nga moabot sa Tagum City alang sa Palarong Pambansa 2015 nga magsugod karong Mayo 3. Busa hugot nga seguridad matud pa ang ipatuman sa tibuok probinsya atol sa usa ka semana nga aktibidad. Sumala kang Davao del Norte Governor Rodolfo del Rosario, mag-deploy sila og mga pulis gikan sa mga entry ug exit points sa probinsya hangtod sa mga playing venues. Naglaom sab ang mga opisyal nga maapil na sa top 5 ang Rehiyon 11, ilabi na nga kini ang mag-host sa maong aktibidad. Niadtong Abril 6 pa nagsugod sa ilang training ang Davraa team gamit ang mga pasilidad sa Tagum City Sports Complex. Akit na tayo ng 2 notches, 3 notches from number 11 as of the Laguna Palaro. Last year we were already number 8. So hopefully in this competition next month, we hope that we from number 8, siguro naman mahirap naman yung mag-jump tayo sa number 1, no? If we will land within the first 5, I think I will be very, very happy. Kabalubo mo mga kapatid ng awang former heavyweight champion sa gikakulat sa tanan niya Mutombo mga kapatid. Alang sa Kabalubo mo segment for today, ato makauban si Radyo 5 anchorman Robert Teo. Daghang salamat Mikey, mga kapatid, showing karon ang pelikulang Fast and the Furious sa mga sinihan. Pero kabalupod mo mga kapatid nga namatay nga bida sa pelikula nga si Paul Walker bago na aksidente gikan kini sa usa ka charity event para sa mga biktima sa Typhoon Yolanda. Karong adlaw, feature nato ang car collection ni Paul Walker ug sa pipila ka mga personalidad sa Pilipinas ug abroad. Kabalubo mo mga kapatid nga ang fashion designer nga si Ralph Lauren, high school ra ang nahuman. Pero sa iyang pag-design og mga sanina ug pantalon, nahimo siyang 193rd richest man in the world with $7.1 billion. Busa niadtong midato na nangolekta na kini og mga mahalon nga rare sports car. Siya pod ang usa sa pinakagwapo nga vintage car collection. Ang boxing champ na si Floyd Mayweather, milyones ang kantidad sa car collection. Ang iyang mga multi-million-dollar cars sa Las Vegas, color puti tanan. Sa Miami nga balay, tanan niyang sports car, itom ang color. Sa iyang collection ay duha ka Bugatti Veyron nga tag 84 million pesos kada usa, matod niya.
si Mayweather na nag-iapod og Ferrari Enzo. Matod ni Mayweather ngang limited edition mo kantidad og $3 million o 132 million pesos. Sa Pilipinas, ang Chief Executive o CEO sa San Miguel nga si Ramon Ang car lover pod. Si Ang, sa edad pa lang nga 13 years old, nagmekaniko na sa mga surplus nga Japanese car engines sa Manila. Busa, naila-ila niya ang pamilya Kuhuangco, kay sila hilig pod og mga kotse. Matud pa sa Bloomberg News nga si Ang usa sa pinakagwapo nga car collection sa Asia. Si Ramon Ang nailapas 100 ka mga bago ug vintage cars sa iyang dako nga koleksyon. Pero ang iyang paborito kay ang 1964 two-door roadster nga AC Cobra FIA. Ang artista nga si Paul Walker nga misikat sa Fast and the Furious nga mga pelikula, car lover pod mga kapatid. Kabalo ba mo, mga kapatid, nga si Walker ug ang iyang business partner na nag-iya og Racing Always Evolving Car Shop Company kung asa ang ilang mga collection na BMW, Audi, Mustang, Porsches ug uban pa. Ang 30 sa personal collection nga kotse ni Walker kay ipa-auction o ibaligya sa highest bidder matud pa sa pamilya ni Walker. Ang batang aktor nga si Walker namatay sa usa ka car accident nitong November 30, 2013. Si Walker nag-attend og charity event para makalikom og kwarta para sa mga biktima sa Typhoon Haiyan o Yolanda sa Pilipinas. Nitong pauli na pasahero si Walker ug sakay kini sa pula nga Porsche sa iyang amigo. Paspas ang dagat sa kotse ug nabangga kini sa poste. Nga gikamatay sa sikat nga aktor ug sa iyang amigo. Happy birthday kay kapatid Jojo Mamada. Og ambot pala edad niya, no? Ato lang pamatanong niya. Mao katon 30 minutos nga siksik sa mga balitang impormasyon nga nagpat sa pinakamaksyon nga newsroom sa Dakbayan. Alang sa dugang pang mga balita lagon lang sa www.interaction.com. Ug unya mga kapatid, game 2 na sa Rain or Shine versus Talk and Text. Ug mosunod na ang programang High Five. O kung ano may mga balita ang abutin yung maaksyonan o dili ka mga litrato at video sa mga panghitabo sa inyong lugar, ipadala lang kini sa TV5 Davao Facebook page. Labaw pa sa balita. Aksyon Davao, kini si Mikey Portadera. O kini si Jem Avancenia Arenas. Saan man, kailanman, kapatid.